So, okay, balik tayo, no, sa ating topic. Na malinaw na ipinayag sa banal na kasulatan na mayroong Diyos Ama. At dahil mga kapatid, ang Diyos ay Panginoon, kaya ang Diyos Ama ay Panginoon. Ating basahin muna ang Deuteronomio 6:4 na ang Diyos, ang Panginoon ay Diyos at ang Diyos ay Panginoon. Roma 10:12. Ating basahin ha, Deuteronomio 6:4. Ito ang sinabi. Hinumdumi katawan sa Israel, ang Ginoo lamang maoy atong Diyos. Roma 10:12. Basahin din natin na ang Diyos ay Panginoon. Basahin ha. Upang maintindihan natin bakit ang Diyos Ama ay Panginoon. At basahin. Dahil ang Diyos ay Panginoon, ang Panginoon ay Diyos. Ito ang sinabi. Alam kini sa tanan sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo o sa dili Hudiyo. Ang Diyos mauray Ginoo sa tanan. Napakalinaw. So, ating basahin na ang Diyos Ama ay Panginoon. Kasi ang Diyos ay Panginoon, ang Panginoon ay Diyos. Ating basahin mga kapatid na ang Diyos ay Panginoon. Ang Diyos Ama ay Panginoon. Sa Lucas, Ebanghelyo ni San Lucas chapter 10 verse 21. Ito ang sinabi. Niya tumigayo na gilipay si Jesus sa Espiritu Santo o maingon siya, Amahan, Ginoo sa langit o sa yuta. So mayroong Ama na Diyos at dahil ang Diyos ay Panginoon, ang Ama ay Panginoon. So dahil dyan, ang Diyos ay tinatawag natin Ginoong Diyos o Panginoong Diyos. Now, so malinaw na mayroong Diyos Ama na ang Ama ay isang persona kasi siya nagsalita. Likhain natin ang tao. At malinaw na siya ay Diyos na ipinayag, ang mayroong Diyos Ama na ipinayag na sa banal na kasulatan. So, atin na namang tatalakayin kahit sa Old Testament ang patungkol sa anak. Bago natin baksahin ang San Mateo 28:19. Ito So, sinasabi nito sa Isaias 7:14, itong sinabi patungkol sa Diyos na anak. Busa ang Ginoo gayon, muhatag kanimong timaan o ginimao nga usa ka batan-ong dalaga manganak og manamkon og manak og usa ka lalaki og nganlan niya siya Emmanuel. At yan ay patungkol na sa ating Panginoong Hesus. Kasi sa New Testament, ipinayag na ang patungkol sa Emmanuel. San Mateo 1:23, ito ang sinabi. Ang usa ka babae maulay magmabdos og anak og lalaki, ug nganlan niya siyang Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios aniya uban nato. Atin din basahin ang Isaias 9:6 na nagsasabi patungkol sa Diyos na anak. Ito ang sinabi. Kaya tao ang kanato mo sa kabata, gihatag kanato mo sa anak lalaki, o siya ang magmando sa tanan, o nganlan siyang malamong magtatambang, Diyos nga gamanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Walay katapusang amahan. So, ang Panginoon Hesus ay Ama sa lahat ng tao. Atin niyang babasahin, pero hindi ko mag-divert niyan, basta mali, no? Pero linawin ko na yan na, na ang Panginoon Hesus ang sinasabi niyan. Pero ang mga sekta nagsasabi na hindi yan si Kristo kasi mag-Kristo man lang sila. Hindi yan si Kristo kasi tinatawag na amahan. Mga kapatid, yan ay patungkol sa ating Panginoon Hesus kasi sa pagiging Diyos na ating Panginoon Hesus, siya ay Ama sa lahat ng tao. Ating basahin mga kapatid ang San Mateo 9, 21. Sa 20. Unya, usa ka babae nga gitalinugan sulod sa napulong duha ka tuig may iduol sa luyon ni Hesus o gihikap niya ang sinsin sa iyang biste. Kay nagingon man siya sa iyang kaugalingon, kung makikahikap lamang ako sa iyang biste, mamaayo gayud ako. Milingi si Hesus o nakita niya ang babae
o mingon siya ayaw kaadlok anak ang imo pagsalig mo ay nakaayo kanimo o niadto kayo motuhan na ayo ang babae. Anong sinabi ng Panginoon Diyos? Huwag kang matakot anak. Ibig sabihin bilang Diyos siya ay ama sa lahat ng tao. Kaya sinasabi sa Isaias 9:6 na ang bata na isinilang ay tatawagin kilala din ama. So malinaw na ipinayag na sa lumang tipan ang patungkol sa Diyos na anak. Ito pa ang tanong sa ating kapatid, no? Nagpaila siya na si Ibne sa Cebu, unya sa Cagayan de Oro, datang libro na siya datang libro na sa iya gikan ni Sok Fernandez bro. Pero wala siya kasabot gyapon bro, no? Wala siya gyapon. That is why kung sa Ibne tayo, palagi tayo mag-aral. Hindi tayo magkumpiyansa. Palagi tayo mag-base sa CCC. Atin mo sa ha? Na ang panultian 19:27 na kung huminto tayo sa pag-aral, ang ating nalalaman ay malilimutan natin. Ano ba yung sa dili madugay malintang? Panultian 19:27, ito ang sinabi, anak, kung munong ka sa pagtuon, sa dili madugay, ikalimtan mo ang imo ng nahimalukan. So, kanang safety bro nga, ang imo na pwede optional, kalimot na siya sa iyong nahimalukan, no? So, bigyan na ito nakalimtan. Thank you very much bro, no? For your question. So, malinaw mga kapatid na kahit sa Old Testament ay pinayag na ang patungkol sa ating Panginoon Hesus. At kahit sa lumang tipan ating mabasahin na ang Holy Spirit ay tinalakay na rin. Aking basahin na? Ang Job 33:4, ito ay patungkol sa banal na Espiritu na napapayag na siya ay Diyos. Aking basahin. Kasi sinasabi rito na ang banal na Espiritu ay ang nagbigay buhay ni Jacob. At hindi lang siya, kundi sa lahat ng tao. At basahin, Job 33:4. Ang Espiritu sa Diyos mo'y nagbuhat kanako o naghatag kanako kinabuhi. Espiritu ng Diyos. Hindi natin malimutan mga kapatid na ang Diyos ay Espiritu. Atin basahin ang Juan 4:24. So ano ang ibig sabihin sa Old Testament na ang Espiritu ng Diyos? Na ang Diyos ay Espiritu man. Hindi man mangyari na ang Espiritu ay mayroong Espiritu. Atin basahin ang Juan 4:24. Ito ang sinabi. 4:24. Ang Diyos Espiritu. O kanto magsimba kaniya, kinanglan magsimba niya sa Espiritu o sa kamaturan. Dito, ibinayag na ang Holy Trinity. Matalakay din natin yan, no? Sa pagpatuloy natin. So, ang Diyos ay Espiritu. So, ano ang ibig sabihin ni Propeta o sa sinasabi niya, ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay, ang naglikha sa akin, at nagbigay ng buhay sa akin. Ang sinasabi niya, ay patungkol sa banal na Espiritu. At yan ay nilinaw ni Propeta Isaias sa Isaias 63:10. Atin basahin ha? Isaias 63:10. Malinaw na ipinayag ang patungkol sa banal na Espiritu. Ito ang sinasabi. Banal sa Isaias 63:10. Ito ang sinabi. Apan misupil sila o gipasubo nila ang iyang balaang espiritu. Napakalinaw ha? Isaiah 63:10. Ipinayag na ang patungkol sa banal na espiritu. Apan misupil sila o gipasubo nila ang iyang balaang espiritu. Busa nakig-away kanila ang Ginoo. Dalawa ang binanggit dito ha? Misupil sila sa balaang espiritu. Busa nakig-away kanila ang Ginoo. So malinaw na mayroon ang ipinayag sa banal na kasulatan patungkol sa Holy Spirit. At mga kapatid, ang Bible ay may dalawang tipan. Ang luma at ang bagong tipan. At ang lumang tipan ay nagpapahayag sa bagong tipan.
ang bagong tipan ay siyang katuparan sa lumang tipan. Kaya basahin natin sa bagong tipan ang tatlong persona na tinalakay dito sa Old Testament o sa lumang tipan. Nang ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, nilinaw niya ang binanggit ng mga tatlong persona sa lumang tipan, pati siya. At basahin ang San Mateo 28, sa 3:16 muna, no? Nang ang Panginoong Hesus ay binabautismuhan, dito ipinayag ang tatlong persona. So dito mga kapatid, sa Ebanghelyo ni San Mateo, ipinayag na ang tatlong persona sa panahon ng Panginoon Hesus ay bininyagan. At basahin ang Mateo 3:16-17. Ito ang sinabi. Sa pagkauman ngayon og bunyag kang Hesus, mihaw siya sa tubig. Unya naabli ang langit o nakita niya ang Espiritu sa Diyos. So ikalawa na ang Panginoon Hesus. Una, mihaw siya sa tubig, unya naabli ang langit o nakita niya ang Espiritu sa Diyos. Dalawa, ang amikon sa daw sa lambati o bitogdong kaniya. O unya may tingog gikan sa langit nga nagingon, kini ang pinanda kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. So tatlo. At iyang tatlo ay ipinayag na malinaw ng Panginoon Hesus tuwing ang tao ay bautismuhan. Remember, sa bautismo ng Panginoong Hesus, baptism. Nang ginawa ang baptism ng Panginoong Hesus, nandyan siya. Bumaba ang Holy Spirit at ang Ama ay nagsalita. So, ipinayag na during baptism. Kaya, nang baptismuhan ang tao, yan ang ipinayag din ng Panginoong Hesus. At ibasahin mga kapatid, ang San Mateo 28:19. Dito malinaw na ipinayag kung ano ang gagamitin sa mga pare tuwing siya ay magbautismo. Ay Ebanghelyo ni San Mateo sa chapter 28 verse 19. Busa pang lakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan o himuha sila nga akong mga tinunan o bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Nilinaw ng Panginoong Hesus ang tatlong persona na nandyan sa kanyang baptism. Siya mismo, Ama at ang Holy Spirit. So during baptism, ang Panginoon Hesus ay nagutos na bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So malinaw. So tatlong persona. Now, dito tayo sa lumang tipan. So para mabalikan natin ang aking sinasabi kanina, no? So sa lumang tipan mga kapatid, ipinayag na mayroong Diyos Ama. Yung binasa natin kanina sa Pilipos 2:11. At dahil ang Diyos ay Panginoon, kaya aking binasa kanina yung sa San Lucas 10:21. At ang patungkol na naman sa Anak at sa Holy Spirit. Dito mga kapatid, ang patungkol sa ating Panginoong Hesus ay nilinaw na siya ay Diyos. At dahil isa lang ang Diyos, kaya sinasabi ng simbahan na siya ang ikalawang persona sa nag-iisang Diyos. Ating basahin mga kapatid, ng Panginoong Hesus ay nandiyan na, hindi pa niya nilikha ang mundo. Kasi ang Panginoong Hesus ang naglikha sa lahat ng tao at sa mundo. O dahil sa pamagitan niya, nilikha ng Diyos Ama ang mundo at ang lahat ng tao. Ating basahin mga kapatid, ang Juan 1:1. Ito ang sinasabi. Juan 1:1. Sa una may nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Napakalinaw na ang pulong ay Dios. Sukan pa ngayon sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Ano ang ibig sabihin niyan? Kasama na siya sa Ama. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios, yung patungkol sa Ama, ang ginagamit ng Diyos, salitang Diyos ay nagpahiwatig yan sa Diyos Ama. Pinagi kaniya gibuhat sa Diyos ang tanan o walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. So malinaw na
ang Panginoong Isus ay nandyan na hindi pa nalikha ang mundo. At yan ang ating at nilinaw pa sa 14. Ito ang sinasabi sa 14. Ang pulong na imong tao umipuyo uman kanato. So malinaw. Ang pulong na imong tao umipuyo uman kanato. So, at yan ay ang Panginoong Hesus. So malinaw. Dahil dyan, sinasabi ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Ating basahin ang Juan 1:18. Ito ang sinabi. Wala pa ngayon tao nga nakakita sa Diyos. Patungkol yan sa Diyos Ama. Ang bugtong anak nga Diyos na pinangga kayo samahan, mao'y nagpaila kaniya. Ang bugtong anak nga Diyos. So malinaw. So ang may pinangaral ng saksi ni Juba at saka Iglesia ni Cristo Manalo, napaka maluktok, napakamali. Now, dahil dito mga kapatid, na ang Panginoong Isus ay ang salita na nagkatawang tao, sinabi ng Panginoong Isus na siya ay galing sa langit, hindi taga sanlibutan. Ating basahin ang Juan 8:23. 22-23. Ito ang sinabi. So, simulan natin sa 22 upang maintindihan. Busa ang kadagkuan sa mga audio, mingon. Siya mingon, dili kamo makaanto sa akong adtuan. Nagpasabot makining na maghikom siya. Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta. Apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan. Apan dili ako taga dinhi. Malinaw. Kasi ang Panginoong Isus ay Diyos na nagkataong tao. Kaya hindi siya taga lupa, kundi sa langit at bumaba sa lupa bilang isang tao. So malinaw. At dahil dyan, ipinangaral Diyod, sinasabi Diyod ng Panginoong Isus na siya ay Diyos. Ito pa, J33 sa San Juan. Ngunit ang mga Hudyo ay hindi naniniwala kaya siya ay pinatay. Ating basahin ha? 1 J33. Ang mga Hudyo mitubang, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundi tungod sa imong pagpasipala sa Diyos. Tao ka lamang, apan nagpaka-Diyos ka. Malinaw na ang pumatay sa Panginoong Isus ay yung nagsasabi na tao ka lamang. At sino man sila ngayon? Walang iba kundi ang Iglesia ni Felix Manalo at sa kasaksi ni Juba. Sila ang sumusunod sa mga Hudyo na hindi naniniwala sa ating Panginoong Isus na siya ay isang Diyos. Malinaw ha, kibalikan. Dili ka na mo batuon tungod sa bisan unsang buhat na maayo, kundi tungod sa imong pagpasipala sa Diyos. Tao ka lamang, apan nagpaka-Diyos ka. Ibig sabihin ng Panginoong Isus ay nagpakilala bilang Diyos, ngunit ang mga Hudyo ay hindi tumanggap sa Kanya. At ang kanilang mga successors ay ang grupo ni Felix Manalo at saka grupo ni Charles H. Russell na founder sa saksi ni Juba. So malinaw, no? At ito pa, sa San Juan 17:5, ang basahin sa mga Iglesia ni Cristo Manalo, yung sa 3 lang. Hindi nila ipatuloy sa 5. Kaya malinaw na ang Iglesia ni Cristo ay instrumento ng Diablo. At basahin ha? San Juan 17:5. Karon namaan pasidunggi ako diha sa imong pagpakiguban kanako. Sa dungog nga kung gihuptanugan kanimo, sa wala pa buhata ang kalibutan. So nandyan ang Panginoon Sos, hindi pa nilikha ang mundo. At malinaw yang ipinahayag ni San Pablo sa kanyang sulat sa Tito, sa Tito 2:13, na ang Panginoon Sos ay Diyos. At sinasabi sa mga saksi ni Juba, ang Panginoong Isus ay maliit na Diyos, mighty or junior. Pero dito sa Tito 2:13, dakong Diyos yun. Ating basahin ha? Tito 2:13, itong sinabi.
Samtang nagpaabot kita sa bulang adlaw o atong ginauman ini padayag nga nasa himaya sa atong gamhanan Dios o manunubos nga si Jesucristo. Sa ibang salin, dakong Dios. So sa atong gamhanan Dios o manunubos nga si Jesucristo. So malinaw na ang Panginoong Hesus ay Dios. At dahil ang Dios ay Panginoon, Deuteronomio 6:4, binasa natin kanina, at ang Diyos ay Panginoon, ang Panginoon ay Diyos, Deuteronomio 6:4, at ang Diyos ay Panginoon, Roma 10:12, kaya ating basahin na ang Panginoon Hesus, dahil siya ay Diyos, Panginoon siya. Horizontal yun. Bro, mayong gabi, clarification lang ba? Naaman good sa Biblia nga dili mo yukbo sa mga binuhat sa kamot sa tao. Now, pangutana, anong mo yukbo man ta sa mga larawan na binuhat man sa tao? Tagsi, amor. So, ang gilong binuhat sa tao, bro, nga dili yukboan, tanang dili mahitungod sa relihiyon, dili pang religious, pero mahitungod sa pangliliyon o pagpahayag o pagtahod sa mga langit ng mga butang, muyukmok ta. Ating basahin mga kapatid na si Propeta Hosias miluhod at tubangan sa mga rebulto. Ating basahin nga, Dosare 14, Dosare 19:14. Pero ako isang hanapin ha, na muluhod. So, ibig sabihin, respect. 19:14, Dosare. Ating basahin. Nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Syria o iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo, iya kining gihikyat sa tubangan sa Ginoo. So dire wala day gingon nga milhod, no? Pero ato'y padayon. Unya nagampo siya o Ginoong Diyos sa Israel nga naa maglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Ikaw lamang ang Diyos na naghari sa timog kalibutan ug mao'y nagbuhat sa langit o sa yuta. So miadto siya sa templo, unya miadtubang siya sa ribulto sa mga kirubin. Unya nagampo siya o Ginoong Diyos sa Israel nga anaa maglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Ikaw lamang ang Diyos na naghari sa timog kalibutan. So, ibig sabihin na si Propeta Hosias, nang siya ay nagdasal sa Panginoon, ay doon siya pumunta sa ribulto ng anghel. At bakit muyukbo? Ito. Aking balikan ang Salmo 138:2. Na sinasabi dito na muyukbo ta sa templo. At ang templo ay mayroon mang mga ribulto, ibig sabihin, ipakita natin ang respeto sa pamagitan ng pagyukbo sa mga ribulto. Atin basahin ha? Salmo 138:2. At basahin natin na ang templo ng Diyos o balay dasalan ng sangkatauhan ng Diyos na sa bagong tipan ay Christian religion ay mayroong mga ribulto. So atin basahin ha? Na limutan ko tuloy yung isa, no? Salmo 138:2. Ito, muyukbo. Okay. Muyukbo ako at tubangan sa balaan mong templo o magdaig sa imong ngalan tungod sa gugma mong way pagluban o pagkamaunongon kay gipaymutang mo labaw sa tanang butang ang imong ngalan o ang imong pulong. Muyukbo ako at tubangan sa balaan mong templo. At ano naman ang nandyan sa loob ng templo? Nilagyan ba ng Diyos ng rebulto ang kanyang templo? Ating basahin mga kapatid ang Ezekiel 41:17 na ang templo ng Diyos, tahanan ng Diyos. Basahin ko rin yan. Sa Matthew 23:21 na lagyan ng mga ang templo ay tahanan ng Diyos. So dito, Ezekiel 41:17. Ang bongbong sa templo, dito sa sulod, gikan sa salong, ibabaw sa pultahan, gikulitan o mga larawan. So saan tayo magbaw kung tayo ay nasa loob ng templo? Doon ba sa dingding? Doon ba sa pultahan? O doon sa rebulto ng mga banal?
Siyempre, common sense doon sa rebulto ng mga banal. Paano noon kayo sa ato mo ginoples? Pag ginoples, pagbaw ka, muhangad ka sa ato. Hindi, pwede. Hindi na baw. So kung mag ginoples mo, baw ka sa muyok mo ka, sige, noon sa mga rebulto ng mga banal. Kasi sila ay mga pinili ng Diyos. Kaya kita natin sa kanila ang pag-respect sa pagkakita ng pagbaw natin sa kanilang mga rebulto. So ating basahin mga kapatid ha, ang templo ay nilagyan ng maraming rebulto. Ang tanong, sino ang nakatira sa templo? Ating basahin na ang Diyos. Sa Mateo 23:21, ito ang sinabi. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya nini o sa Diyos na nagpuyo dito. So ang templo, tahanan ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos ay nilagyan ng maraming rebulto. At sinasabi sa Salmo 138:2 na muyok ta, muyok ta sa templo. Ibig sabihin, muyok ta sa mga larawan. Kasi larawan ang sulod sa templo. Hindi man tayo muyukbo sa templo kasi maganda ang pagkagawa. Hindi. Dahil mayroong mga banal na mga bagay doon sa loob ng templo. So kung ang bagay ay hindi pangreliyon, huwag tayong muyukbo. Pero dahil ang mga rebulto ng santo ay pangreliyon, kaya ipakita natin ang pagmamahal natin sa kanila sa pamamagitan ng pagbaw natin kung tayo ay dumaan sa templo. Yan bro. So ang sinasabi na huwag kang muyukbo sa mga rebulto, yung sa Salmo 115 na ginagamit sa mga protestante, yung mga Diyos-Diyosan. So, kasi paano tayo gumanang sa mga Diyos-Diyosan na sila ay Diyos-Diyos man? At ibasahin ha, kung hindi ko nagkamali, nandyan ba ang huwag kang yumuko sa mga rebulto sa mga Diyos-Diyos? Okay. Ang hindi, no? So, walang mababasa sa Bible na hindi tayo gumalang sa mga rebulto ng mga santos. Wala yan. Hindi yan makikita natin sa Bible na itakwil natin ang mga rebulto ng mga banal. Ang tanong pa, mayroon bang inutos ba ng Diyos o mayroon bang rebulto ang mga banal? Yan natin basahin mga kapatid na ginawan ng rebulto ang mga banal. At basahin ang 2 Hari 23:17. O hindi ko nalimutan. 2 Hari 23:17. Parang 21 or 23. Ay, salamat Lord, no? 2 Hari 23:17. Unya mingon siya, unsa ba kanang monumento ha sa unahan? Monumento, ibig sabihin rebulto. Unsa ba kanang monumento ha sa unahan? O giingnan siya sa mga tao sa siyudad. Lubnganan ka na sa usa ka propeta sa Dios nga maoy nga taga-uda siya nagtabla nining imong gibuhat karon sa halaran sa Betel. O si Jose mingon ayaw kinighilabti o ayaw ipakalot ang iyang mga bukog. So dito malinaw na ang banal na tao ay ginawa ng rebulto at ibalikan. Unya mingon siya unsa ba kanang monumento sa unahan? O giingnan siya sa mga tao sa siyudad, lubnganan ka na sa usa ka propeta sa Dios. Ibig sabihin, ang libingan ng propeta ay nilagyan ng kanyang rebulto. At anong sinasabi ni Propeta Osias? O si Osias mingon ayaw kinighilabti o ayaw ipakalot ang iyang mga bukog. Malinaw na ang isang propeta ay ginawa ng rebulto. Ang tanong, ang propeta ba ay banal? Ating basahin mga kapatid ang Efeso 3:5. Ito ang sinabi. Okay. Kanyang wala kini ibutyag nato sa mga tao. Apan karon gipader na kini sa Dios pinagi sa Espiritu nato sa iyang balaang mga apostoles o mga propeta. Banal na mga apostoles at mga propeta.
So, banal ang mga propeta at ginawa ng limulto. At dahil dyan, yumuko tayo sa kanilang limulto upang ipakita natin na tayo ay kumilala sa kanilang pagiging banal o gumalang sa kanila bilang pinili ng Diyos. Yan, bro, no? So, hindi man natin niyukuan ang limulto dahil kinilala natin sila bilang Diyos, hindi. Tayo ay yumuko sa kanila dahil sila ay pinili ng Diyos. Ang limulto, karo yan. Kahit ang limulto, wala kapangyarihan yan. Ang may kapangyarihan o pinili ng Diyos, yung may-ari sa limulto. Dahil ang maraming limulto ang nagmilagro kasi ang may-ari ay banal. Pero kung ang limulto natin, mga Katoliko, nagway pala sa mga pastor, ay hindi yun na magmilagro. Milagro pa eh. Pero dahil ang may-ari ng limulto, tulad ng limulto ni San Isidro, na hindi nabubulok hanggang ngayon, nandyan pa sa Castel, Spain, sino man yung may mayaman na mga kapatid, puntahan ninyo ang Castel, Spain, tingnan ninyo doon, di ba makita ninyo doon, na 900 years na, ang katawan ni San Isidro ay hindi nabubulok. Nandyan pa hanggang ngayon. So, ang mga santos ay gumawa ng milagros pamagitan ng kanilang limulto. Pero hindi ibig sabihin na ang limulto ay may kapangyarihan kasi kahoy yan, simento yan. Pero dahil ang may-ari ay nakatingin sa mga gumagalang sa kanya sa pamagitan ng pagyuko sa kanyang limulto, siya ay nanalangin sa Diyos, Lord, atagan mo siya may panglawas, Lord. Yan. Pero kung ang limulto natin mukha pala sa mga founders of sikta, di na magmilagro, magsantil mo hinoon. Joke lang, no? So, wala mga igsoon. So, yan ang sagot, bro. Ay, napaday, no? Seymour. Napaday. Thanks kayo, bro. God bless. Oh. Okay, salamat day, no? So, salamat kayo, bro. Pilmi ko gaulat sa imong mga live o mga libati ba? Padayon, bro. Salamat kayo, bro, no? Thank you very much. O pagpanghatag o mga dugang pagtulunan o paghatag o mga tubag sa mga pangutana nga among gikalibungan. Thanks kayo, bro. God bless. Salamat kayo, bro, no? Ako ay instrumento lang, no? So yan, mga kapatid, no? Na muyong mo kita. Dili tungod kay Diyos kung dili tungod kay sila pinili. Pinili sa Diyos. Okay. So, ito pa, no? Sa bahin sa Panginoong Hesus, no? Okay, ito. So, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay malinaw na ipinayag na tunay na Diyos. Atin naman tatalakayin na dahil siya ay Diyos, siya ay Panginoon. Kasi sa Deuteronomy 6.4, ang Panginoon ay Diyos. Sa Roma 10.12, ang Diyos ay Panginoon. Kaya masahin natin, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus ay Panginoon dahil siya ay Diyos. Unahin natin ang kanyang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan sa chapter 13, verse 13. Ito ang sinasabi. Okay. Kamo nagtawag ka na kung magtutudlo o Ginoo. O gusto ka na kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay, usap ka mo sa inyong mga tiil. So, malinaw na sinasabi ng Panginoon Hesus na siya ay Panginoon. At dahil dyan, ipinangaral ng mga apostoles na ang Panginoon Hesus ay Panginoon sa lahat ng tao. At ibasahin na simple naniniwala sa Kanya. Gawa 10:36. Nasayon ka mo nga gipadala niya ngadto sa katawan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Malinaw. Mamaya basahin ko ilan ang Diyos, ilan ang Panginoon. Kasi nababasa na natin nga ang Ama, Diyos Ama ay mayroong Diyos Ama. Mayroong ang Ama, ang Diyos Ama ay Panginoon. Mababasa, nalabasa rin na akin rin na talakay na ang Panginoong Hesus ay Diyos. At dahil siya ay Diyos, siya ay Panginoon. Kasi ang Diyos ay Panginoon, ang Panginoon ay Diyos. At ngayon, ang akin naman tatalakayin ang patungkol sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ba ay Diyos? Siyempre.
Yan ang ating babasahin. Now, ating babasahin mga kapatid, una, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus patungkol sa Banal na Espiritu. Ang isinulat ni San Mateo sa chapter 12, verse 32. Dito, maraming nalilito. Kaya ang Mormons nasasabi na ang Diyos Ama ay galing sa tao, ang anak ay galing din sa tao, ngunit ang Espiritu Santo ay hindi galing sa tao. Yan ay ipinangaral ng Mormons. Kasi balikan na, ang ipinangaral ng Mormons, ang Diyos Ama ay sa simulan ay tao na na-elevate, yung tinatawag nila na exaltation of humans. Then ang Diyos na anak ay tao din, na-exalt or na-elevate into being God. Pero ang Espiritu Santo, sinasabi nila na hindi nagsimul, hindi galing sa pagkatao. Ano ang kanilang batayan na hindi nila naintindihan? Ito, ang San Mateo 12:32. Ito ang sinabi. Simulan natin sa 31. Tungod na ini, sultihan ko kamo ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila o sa bisan unsang sulti nila nga daotan. Apan dili mapasaylo ang magsulting daotan batok sa Espiritu Santo. Napakalinaw ha? Ang magsulting daotan batok sa anak sa tao. Dito sa 31, ang magsalita ng masama laban sa Diyos Ama. Sa 32, ang magsulting daotan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsulting daotan batok sa Espiritu Santo, dili gayon mapasaylo karon o bisan kanusa. Na ang Mormon sa sasabi, hindi galing sa tao ang Espiritu Santo. Kasi hindi mapatawag magkasala sa kanya. So dito mga kapatid, malinaw na ipinangaral na ang Holy Spirit ay Diyos. At malinaw na dahil sa ipinayag na ang magkasala sa Kanya ay hindi mapapatawad. Ang tanong, mas higit pa ba siya sa Diyos Ama at sa Diyos Anak? Kasi sinasabi man dito na ang magkasala sa Kanya ay hindi mapapatawad. So yan, yan ang nakalito sa Mormons at saka iba pa. Ang Espiritu Santo hindi siya higit sa Ama, hindi siya higit pa sa Anak. Ang sinasabi rito, upang mapaniwalaan siya, sinasabi ng Panginoon Hesus, ang magkasala sa Kanya ay hindi magpapatawad. So dito ipinaya ng Panginoon Hesus na ang Espiritu Santo ay isang persona. Pero hindi ko pa rin nalinaw, no? Kasi yung sa bagong tipan. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay isang persona. Atin diyang basahin sa Gawa 13:2. No, bago ko yan, ha?